Mapagpalang araw po mga mahal kong kamundo. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share at nag-comment sa atin pong nakaraang upload. Ngayong araw pong ito, bago po natin ipagpatuloy ang karugtong nitong ating kwento, ay nais ko munang i-shoutout ang mga sumusunod. Shoutout po kay Boss Eduardo Mawili, na kasalukuyan pong nasa Doha, Qatar. Kay Boss Rostico Morales, kay Boss G. Sumudio, na ngayon po ay nasa Kuwait. Salamat po boss. Kay Boss Anthony Mendoza, kay Ma'am Tis Mancio, kay Ma'am Lia G. Suarez, at kay Sir Alberto Gonzales. Sila po ang mga nagkomento sa ating nakaraang upload. Mga kamundo, narito na po ang pagpapatuloy nitong ating kwento. Dito lamang po sa ating mumunting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Pakinggan po ninyo. Samantalang nang makarating na nga sila Itay Milandro, kasama ang magkapatid na Mang Florido at Mang Benigno, sa mismong kinapwepwestuhan ng aming sabungan ng baryo, ay naunang nakaagaw kaagad sa kanilang pansin ang grupong pinamumunuan ng mayamang tagabayan na si Boss Arturo Solomon. At totoo nga ang mga balitang sinabi sa kanila ni Mang Islaw na mayroong dalang mga manok panabong ang mga ito. Nanuiwala na sa loob ng kanilang bayong. Hawak na ng maingat ni Boss Arturo Solomon ang isang dalusaping panabong. Isang uri ng panabong na mayroong dilaw na mga paa. At ayon pa mismo sa magkapatid na Mang Florido at Mang Benigno, isa itong mataas na uring dalusaping panabong. At ang isa pang dalang panabong ng mga ito na nakita nilang hawak ng kanyang isang tauhan ay isang panabong na kung tawagin ay dilaw na bolek. Kung kaya't dahil doon napawika itong si Itay Milandro ng mga katagang. Totoo nga pala ang sabi-sabi ng mga sabongero dito sa ating baryo, paring Florido. Bakit pre? Ang patungkol saan pre, paring Milandro? Ang tungkol sa mga alagang pambatong panabong ni Boss Arturo Solomon. Matataas na uri ang mga ito at hindi basta-basta. At hindi basta-basta lamang, hindi ba? Oo, totoo yan pre. At sa maniwala at sa hindi pare, mga winners ang mga yan. Sambit pang muli ni Mang Florido kay Itay. Ganoon pa may sinabi sa kanya ni Itay, kung mga winners ang kanyang mga panabong pre, West Fighter naman, itong ating dalang malatuba. Tandaan mo ito pare. Walang may dideklarang winners na panabong kung hindi muna ito matatawag na isang fighter sa larangan ng salpukan. Kung sa bagay tama ka riyan pre, pero paring Milandro, para bang wala pa rin hanggang sa ngayon si Luciano dito sa ating sabungan. Ang sabi ni Mang Florido habang kanilang iginagala sa paligid ng sabungan ang kanilang mga mata at inisa-isa nila ang mga tao sa pagbabakasakaling mga tao sa pagbabakasakaling kanina paraon si Mang Luciano. Huwag kang mainip pre. Paniguradong sisipot rito mamaya si Luciano dahil nahalata ko sa kanyang hitsura kahapon ang grabing kasabikan sa sabong. Sagot ni Itay at hindi nga siya nagkamali sa kanyang sinabing yun dahil naririto na ako Milandro, Florido at Benigno. Salamat at mas nauna pa kayo rito kaysa sa akin. Boses ni Mang Luciano nooy makikita ng naglalakad papalapit kina Itay. At dala nito't hinihimas na ang mga balahibo ng kanyang gold na panabong. Oo Luciano, at sino ba kami upang biguin ka sa iyong kagustuhan? Sagot naman ni Mang Benigno. Well, dala ko na. At naririto na sa loob ng aking bulsa ang papel na naglalaman ng ating kasunduan, Benigno. At teka lamang. Mariing pinagmamasdan ni Mang Luciano ang nooy nakatayong may hawak na dalusaping panabong na walang iba kundi si Boss Arturo Solomon. At nang kanyang masigurong ito na nga si Boss Arturo Solomon, ay palihim itong umisi bago nagsalitang, Pag siniswerte ka naman hindi ko sukat akalaing naririto rin pala sa ating sabungan ang pinakamayamang sabongero sa ating bayan,
Si Boss Arturo Solomon. Oo, Luciano. Totoo nga ang mga nakikita mo. Siya nga si Boss Arturo Solomon. Dugsong kaagad na pagkakasabi ni Mang Florido. At bakit ganyan ka makatitig sa kanya, Luciano? Ano bang pinaplano mo? Tanong naman ni Mang Benigno. Dahil naisip ko lang na sa oras na matalo ng aking gold, yang inyong malatuba, ay muli akong babalik sa aking bahay upang kumuha ng isa sa aking mga alagang panabong. Upang ibangga sa dalang panabong ni Boss Arturo Solomon. Isang panabong ko lang ang dadalhin ko, laban sa dalawang dala nilang panabong. Sapat na yon para ipahiya sila, lalo na nga iyang si Boss Arturo Solomon. Dahil alam nyo bang, matagal ko nang pinangarap na makabangga ng aking panabong ang mga panabong ni Boss Arturo. At sa tingin ko ito na yung tamang panahon. Muling nainis itong si Itay Milandro sa mga kahambugang naririnig nila kay Mang Luciano. Kung kaya't nag-uwi ka siya ritong, Boss Luciano Vergara. Bakit? Alam niyo pong hindi dapat na mawalan ng tiwala para sa kanyang dalang panabong ang isang sabongero. Oo, totoo yun. Milandro, bakit? Pero wag naman sanang sobra-sobra. Dahil pag natalo ang kanyang ibinibidang panabong, tiyak, para siyang sinampal sa kanyang tigmagkabilang pisngi, sampal ng kahihiyan. Masyado ka talagang supalpalerong tao, Milandro. Lahat ng mga salitang naririnig ko sa iyo, magmula pa kahapon ay puro pagkontra sa aking kagustuhan. Hindi pagkontra yon, Boss Luciano. Hindi pagkontra yon, Boss Luciano. Kundi ang mga sinabi ko sa iyo ay puro katotohanan. Animal! Ano pa nga ba ang ating hinihintay na parito tayo sa sabungang ito? Hindi ho ba upang pagharapin, patarian at bitawan itong ating mga panabong sa gitnang bahagi ng sabungan? At hindi para magkwentuhan, mahalaga ang bawat minuto, segundo at oras. Boss Luciano, animal ka na, Milandro! Kumulubot ang balat sa noo ni Mang Luciano sa mga katotohanang mga salitang narinig niya kay Itay Milandro. Kung kaya't, sige na. Kahapon ko pang kinausap si Mario, yung sentensyador ng ating sabungan. At sinabi ko sa kanya ang ating mga panabong, ang unang paghaharapin ngayong araw na ito. Yun naman pala sige na paring Florido. Kumuha ka na ng isang upahang magtatari na siyang magkakarga ng tari sa ating malatuba. Sige paring Milandro. Si Mang Usting na isang kilalang magtatari ang inarkila at pinagkatiwalaan nila Itay na siyang magkakarga ng tari sa kanilang malatuba, at si Mang Pakundo naman na isa ring magtataring tagabayan ang inupahan ni Mang Luciano na siyang magkakarga ng tari sa kanyang gold. Wala nang nangyari pang kare-kareho. Kinargahan na kaagad nila ng tari ang kaliwang paanan ng dalawang mga panabong, at pagkatapos ay pinapasok na sila Itay Milandro at Mang Luciano ng sentensyador sa loob ng sabungan. Dala ang kanilang mga panabong at kasama ang kanilang mga magtatari. Paring Florido at Paring Benigno, ang sabi ni Itay. Paring Milandro, mga pare, gusto kong muli niyo akong pagkatiwalaan ngayon. Pangako ko sa inyo, maiimpas ang utang niyo kay Luciano. Salamat, Paring Milandro. At pagkatapos nooy pumasok na nga si Itay sa loob ng sabungan. Nakikita mo ba, Arnolfo? Ang nakikita ko ngayon. Ang tanong ni Boss Arturo Solomon sa kanyang katabing tauhang magtatari. Boss, yan bang mga sabongerong papasok na ng sabungan at may dalang tigisang panabong? Oo, Arnolfo. Sino sila? Yan yung may dalang gold ay ang may kayang sabongero dito sa mismong baryong ito. At ayon pa sa aking napagtanungan, tinawag siya sa pangalang si Luciano Vergara. Ganoon ba? Iyang may hawak na malatuba. Sino ba siya? Kuwan, boss. Isa raw iyang dating taga-Bitaw. At matagal raw po iyang huminto sa pagiging isang taga-Bitaw. At katunayan ngayon pa lamang ito. Ngayon pa lamang ulit yan magbibitaw sa malatubang yan. At boss, Milandro ang pangalan niya. At siya'y anak ng nooy dating bantugang sabongero sa bayang ito. Ganoon ba? Anak yan ng dating bantugang sabongero. Oo, boss.
At anong pangalan ng kanyang ama? Inopre. Inopre po, boss, ang pangalan ng kanyang bantugang sabongero. Nanlaging bigla ang mga mata ni Boss Arturo Solomon nang makilala niya ang pangalang Inopre. Inopre. Kilala ko siya. At minsan ko nang nakita at nakausap noon sa isang sabungan. Ngunit hindi sa baryong ito. Ganoon po ba, boss? Oo. Si Inopre ang sabungerong lahat ng kanyang dinadalang panabong saan mang sabungan ay palaging nagpapanalo. Minsan ko na ring nakaharap ang kanyang ama at nakabangga ng aking panabong ang kanyang panabong at tinalo lamang nang walang kahirap-hirap ng kanyang panabong ang aking fighter. Ang aking fighter na isang sinibalang at nauwi yun sa aking pagkapahiya sa maraming mga tao. At siya pala ang anak ni Inopre. Pues kinakailangang makausap ko siya mamaya pagkatapos ng laban ng kanilang mga panabong. Sige pa, Boss Arturo. Ani mo'y nagkaroong bigla ng interes kay Tay Milandro si Boss Arturo Solomon dahil magagamit ko siya bilang isa kong tagabitaw sa lahat ng aking mga dadaling panabong. At kung totoong ang anak siya ni Inopre, ay paniguradong nananalaytay sa kanyang dugo ang dugong isang bantugang sabongero. ang sabi ni Boss Arturo Solomon sa kanyang sarili, samantalang sa loob ng sabungay. Nakahanda na ba kayo? Kayong pareho, Boss Luciano at Milandro, para sa salpukang magaganap ng inyong ibibitaw na mga panabong? Tanong ng sintesyador na si Mario. Oo, Mario. Kanina pang nakahanda itong aking hawak na malatuba. Kanina pang nakahanda itong aking hawak na isang malatuba. Ewan ko lang dyan kay Boss Luciano. Sagot ni Tay. Milandro, titiyakin ko sa iyong uuwi kayong tatlong magkakaibigang bigo at luhaan. Ha 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 ha. Ang merong paniniguradong sambit ni Mang Luciano, nginitian lamang siya ni Itay bilang pagsagot sa kanyang mga kahambugang sinabi niya kay Itay. At pagkatapos na makompleto ng Kristo at iba pang mga namamahala ng sabungan ang mga perang pusta para sa dalawang mga panabong, ay pinag-utos na ng sentensyador sa mga magtatari na tanggalin na ang mga nakapulupot na mga tali sa kaluban. Para sa kargadang tari ng dalawang mga panabong, hiyawan ang mga sabongero at mga mamamustang nasa paligid ng sabungan at kanina pang nasasabik sa magaganap na salpukan. Boss, kanino po ba kayo pumusta? Tanong ng tauhang magtatari ni Boss Arturo Solomon. Arnolfo, sa malatubang ibibitaw ng anak ni Inopre kay Milandro. Doon ako sa kanyang panabong pumusta. At nang pare-pareho nang ang makikitang wala ng mga kaluban ang mga tari ng dalawang mga panabong, ay pinagharap na nga sa gitnang bahagi si Itay Milandro at Mang Luciano. Kanila munang pinagharap ang dalawang mga panabong o kanilang kinareho ang mga ito. Bago nila ito, marahang ibinaba sa lupang siyang nagsisilbing sahig ng sabungan. Tumilapon kaagad si Jess palayo sa malatuba ang gold ni Mang Luciano. Matapos itong paluin ng napakalakas at napakabilis ng malatuba, tumagundong ang sigawan sa paligid ng sabungan. Talasik ang gold patungo sa gilid o harang ng sabungan. Animal, buwasat! Imposible ito. O paanong nangyaring naging napakabilis ng malatubang iyan? Sambit ni Mang Luciano sa kanyang sarili. Pagkabagsak ng gold sa lupa ay tumayo kaagad ito. Ngunit paika-ika na ito, hirap ng maglakad dahil sa tusok ng tari sa kanyang kaliwang hita. Ang tusok ng tari galing sa malatubang ibinitaw ni Itay. Mayroon na ring dugong gumagapang sa kanyang kaliwang paang may nakakargang tari, samantalang ang malatubay makikitang nakatayong hindi gumagalaw. Kalmado at mariin niyang pinakikiramdaman ang gold ni Mang Luciano. Mukhang hindi masasayang, Arnolfo, ang aking perang ipinusta sa ibinitaw na malatuba ni Milandro. Sabi ni Boss Arturo sa kanyang katabing magtatari. Totoo po yan, Boss Arturo. Dahil sa tingin ko'y wala nang may bubuga pa yang gold ni Luciano. Oh, animal!
Tumayo ka at pilitin mong lumaban. Kinakailangan mo manalo, Buwaset. Iritabling pagkakasabi ni Mang Luciano sa kanyang sarili at naging larawan na ito ng pagiging isang talonang sabongero. Samantalang si Itay Milandro, kalmado ang kanyang hitsura, katulad ng pagiging kampante o pagiging kalmado ng nasabing fighter na malatubang panabong. Ngunit hindi mailarawan ang nooy labis-labis na kasiyahang nararamdaman ng dalawang magkapatid na Mang Luciano at Mang Benigno dahil mukhang malaki ang ating pag-asang mananalo, ang ating malatuba, Kuya Florido. Oo, Tol, Benigno. At ang lahat ng ito'y dahil kay Paring Milandro. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. At katulad ng kalimitang masasaksihan sa isang mataas na uring panabong, sa tuwing ito'y nasusugatan na sa panahon ng labanan o ng salpukan, ay nagpilit pa ring umatake ang gold sa malatubang panabong. Ngunit sinalubong na siya ng malalakas na mga pagpalo ng malatuba at tadtad ito ng tusok ng tari galing sa malatubang panabong sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Tumalasik ang kanyang palong at naglabasan ang kanyang mga bituka. Tudas na ito, Sir Diaz, nang ito'y nilayuan ng malatubang panabong. Naging kalunos-lunos ang sinapit nito sa natatanging bilis at kakaibang paraan ng pag-atake ng malatuba. Panalo ang malatubang panabong at yun ay agarang idiniklara kaagad ni Mario, ang sentensyador ng aming sabungan. Ganto ba? Ganto ba ang gisa ng swerteng hatid ng bertud galing sa isang inkantadong kabayong buong pusong ipinagkatiwala at ipinagkaloob sa akin ni Tatang Herminio? Kung ganoon, marahil ito ang dahilan kung bakit sinisikap itong angkinin ni Boss Arturo Solomon sa matandang yumaong ermitanyo. Pero mabuti na lamang at sa hindi ng tagumpay, ang wika ni Itay Milandro sa kanyang sarili habang pasimpleng nakasentro ang kanyang paningin sa nooy kinaroroonan ng mayamang sabongerong si Boss Arturo Solomon. Paano ba yan, Boss Luciano? Natalo ang inyong gold. Hindi ang ibig sabihin nito'y impas na ang utang namin sa iyong 30 mil. Oh, Florido. Oh, ito. Ito ang papel na naglalaman ng ating kasunduan, Benigno. At merong pirma mo at pirma ko. Pero hindi ibig sabihin nito'y madali ko lamang itong matatanggap. Ang pagkatalo ng aking gold. Anong ibig mong sabihin, Luciano? Gulat ng pagkakatanong ni Mang Florido. Dahil Florido, Benigno, lalong-lalo na nga sa iyo, Milandro. Ako, Boss Luciano. Oo, Milandro. Marami pa akong mga panabong na pwede kong ibangga sa alinmang ibibitaw mong panabong. O kaya't sanay, wag na wag mo akong hihindian o bibiguin sa mga susunod na mga pagkakataon. Dahil sa ngayon, muli akong kukuha ng isa sa aking mga panabong upang itapat sa dalang panabong ni Boss Arturo Solomon. Hintayin niyo ako rito. Totoo bang lahat ang aking mga narinig, ha? Luciano Vergara. Boss Arturo, ikaw? Ang nooy gulat na pagkakasambit ni Mang Luciano, at hindi lamang siya ang nagulat ng mga tagpong yun, dahil maging ang tatlong magkakaibigang si Itay Milandro ay masyado ring nagulat sa biglaang pagsingit sa eksena ni Boss Arturo Solomon. Luciano Vergara, pare-pareho lamang tayong mga sabongero. Mga sabongerong nagnanais na maipanalo ng ating mga pambatong panabong ang kanilang magiging laban. At masakit para sa atin na sila'y ating makitang bigo sa salpukan. Alam ko at naranasan ko ring mapahiya sa gantong karami ng mga tao. Hindi yun biro, kung kaya't alam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Ang malumanay na pagkakasabi ni Boss Arturo Solomon kay Mang Luciano. Dahilan upang ito'y, Bakit? Anong gusto mong sabihin, Boss Arturo Solomon? Luciano, pagbibigyan kita sa gusto mong mangyari ang tungkol sa narinig ko sa iyo kanina. Anong ibig mong sabihin? Umuwi ka na muna sa inyo at magdala ka rito ng isa pang panabong na gusto mong itapat sa aking mga panabong.
dahil pagbibigyan kita. Pero ano, Boss Arturo Solomon? Pero ang gusto ko itong si Milandro ang magbibitaw sa aking panabong sa gitnang bahagi ng sabungan. Kaya naman sana'y pumayag itong inyong kabaryong isa palang dating tagabitaw at anak pala ng dating nakilala kong isang bantugang sabungerong si Inopre. Kilala mo si Milandro at ang kanyang amang si Tatang Inopre, ang kilalang birtudang sabungero sa bayang ito. Walang hindi nakakakilala kay Inopre. Kung tunay kang isang sabungero, tulad ko, Luciano. Totoo ang mga sinabi ni Boss Arturo Solomon, Boss Luciano. Pero ang aking ipinagtataka ay kung papaanong kilala mo si Boss Luciano at paring Milandro, Boss Arturo Solomon. Ang nooy nagtatakang tanong ni Mang Florido, sinagot naman kaagad siya ni Boss Arturo at sinabi nitong, itong aking kasamang isa sa aking mga tauhan, si Arnolfo, na aking magiging magtatari. Siya ang naging source ko kung sino kayo. Pero hindi na mahalaga pa yon kung papaano ko kayo nakilala. Dahil ang importante at gusto kong matiyak sa ngayon ay kung bayag ba itong si Milandro na siyang magbibitaw sa aking panabong laban sa iyong dadaling panabong mamaya, Luciano. At dahil sa kasabigan at kagustuhan nitong si Mang Luciano na may sakatuparan ang kanyang planong ibangga sa panabong ni Boss Milandro ang kanyang panabong, kung kaya't siya na mismo ang nakiusap kay Tay. Milandro, makinig ka. Ako na mismo ang nakikiusap sa iyong pagbigyan mo ang kahilingan nitong si Boss Arturo Solomon. Alalahanin mo nang galing pa sila sa ating bayan, kung kaya't nakakaya naman sa kanila, hindi ba? Sige, pumapayag na ako, Luciano at Boss Arturo Solomon. Sige, ako mismo ang magbibitaw sa inyong panabong mamaya sa gitnang bahagi ng sabungan. Muli po mga mahal kong mga kamundo, abangan niyo po ang karugtong ng ating kwentong ito. Para po sa mga nagnanais na magpa-shoutout ay i-comment lamang po ninyo sa ibaba sa ating comment section ang inyo pong mga pangalan. Nang sa ganoon paraan po ay may shoutout ko po kayo bilang pasasalamat na rin po sa inyong ginagawang suporta sa ating mumunting channel na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayong palagi.